Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at bilang parte pa rin po ng ating lakbay-aral, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang mga persons of authority at agents of persons of authority rin po, at kung ano ang ibig sabihin yan. Pero bago po ang lahat, babalikan lang po natin mga kagawad ang nabanggit po natin kanina tungkol po sa ating inquest. Yes, kanina nga nagkikwentuhan kami ni Kagawad Marie dahil gumawa si Kagawad Marie ng resolution na magbigay ng konting allowance doon sa mga nag-i-inquest na mga tanod. At sabi nga ni Kagawad Marie, nagbibiruan kami, naku baka magalit yung mga kapitan sa akin dahil magastusan sila dahil maliit lang yung barangay nila. Actually, alam nyo, kadalasan nangyayari ito ha. Yung mga tanod na nakahuli, yung nahuli nila, pinapakain pa nila eh. Diba, Kags Marie? And then, pagbabantayin mo ng may huhulihin, halimbawa sa badak or assistance ng police, yung mga police kumikilos yan 3 o'clock in the morning. So, nagpapakipi pa sila sa sarili nila or nagpapamerienda pa ng breakfast. Minsan nagdidire-diretso na yung mga tanod. So, yung resolution ni Kagawad Marie, mind you, committee chairman ng Peace and Order, napakaganda po niya. Hindi naman malaki ang inihingi. Pagka lang ho may inquest cards. Actually, yung inquest allowance yan, lilinawin ko lang po mga kabarangay at lalo na sa ating mga barangay council. Kaya po nagawa yan is because of, gusto ko po kasi magkaroon ng security para dun sa ating mga tanods na kahit pa paano na sila, nagsashed out sila ng sarili nilang pera coming from their pockets, knowing na hindi po ganun kalakihan ang sweldo ng ating mga barangay tanods at yung mga persons in authority na nag-i-inquest, para lang po ma-assure lang sila na maibabalik naman sa kanila yung kanilang ginastos. So yung resolution na yun, kung gusto nyo makahanap ng kopya, nandito ang ating magaling na legislator si Kagawad Marie Formentera. Magpo-provide kami sa Facebook page po namin. Abangan nyo po yon. Kagaya ng ambagan ng mga tanod, di ba minsan ang mga tanod humihingi rin sa mga hagawad, nag-aambagan din po yan. Tama po kayo dyan. Kasi maraming bisita ang mga hagawad at marami rin silang humihingi, pandamit, may contest, may kung ano-ano. Kaya minsan naiintindihan nyo mga tanod na hihingi kayo ng pangkape sa gabi. Ay, naku, hirap na hirap yung mga hagawad. Hindi ba? Alam mo, hirap tayo lahat sa barangay. Kaya sana mapasa na yung Magna Carta for Barangay Act. Isulong pa rin natin. Ayan, maraming salamat po mga kagawad, at abangan po ninyo yan sa ating Facebook page. Ngayon naman po, bago po tayo pumunta sa ating huling diskusyon para sa araw na ito, nais lang po natin magpaabot ng ating pagbati sa ating mga kabarangay. Unang-una na po dyan kay Kagawad Nathaniel Marasigan ng Barangay Poblacion 3, Chaong, Quezon. At bumabati rin po kami sa Barangay Tapuac Council, Dagupan City, Pangasinan, kay SBM Ryan C. De Guzman, SBM Lawrence C. Fernandez, SBM Edison D. Untalan, SBM Chari S. Kalulut, SBM Jonard A. Rapay-Rapay, at kay MD SBM Brian Johnson C. Pangan, SBM Rodolfo D. Bruno, at insert din po kay Punong Barangay Sydney C. Lomboy at SK Chairman Calvin John F. Moreno. Hello rin po kay Kags Jonathan J. Oning Fabian ng Barangay 42 Zone 6 Tramo, Pasay City, at Executive Secretary Henry Beroga at Punong Barangay Boyet Minda and Council ng Barangay Bagtas, Tanza, Cavite. Kay number 1 Kagawad Christian Botor ng Barangay Agdangan, Baaw, Camarines Sur, hello rin po sa inyo. At nais ko lang sanang magbilin dyan po sa Barangay Poblacion, dyan sa Chaong. Baka mapabisita po ako ngayong weekend, no? Yung mga pinag-usapan po natin, at magkakaroon ng fiesta sa Candelaria, Quezon. Naandun po ako sa Lunes. Medyo malungkot na balita para sa pamilya namin. Pumanaw po ang aming Tito Eddie Eduardo Serrano, ang kahuli-hulihang lalaki sa mga tito ko, yung second generation nila. Pumanaw na bilib po siya sa atin, at lagi siyang nanonood na sa barangay tayo. Tito, kung saan ka man naroon, maraming salamat sa inyo. Ayan, Kagawad, binabati rin po natin si Kagawad Brian Barnedo
ng North Daang Hari, Taguig City. At gusto ko na rin pong batiin ng isang maligayang kaarawan po ang atin pong DILG Assistant Secretary, our former City Mayor of Parañaque. Walang iba po yan kundi si ASEC Mayor June Bernabe. Happy birthday po sa Happy inyo. birthday po, Mayor. Happy birthday po at maraming salamat mga kagawad. Ngayon naman po punta na po tayo sa ating topic for today. Ito naman po ang persons of authority at isasama na rin po natin ang agents of persons of authority. Marami po sa ating mga kabarangay, dapat po tayo maging modelo sa kapwa nating mga kabarangay. Hindi lamang po yun. Dapat tayo po ang unang magpakita ng respeto at tamang pamumuhay o ang tinatawag po nating good moral character. Sapagkat hindi lamang po tayo lingkod bayan, tayo po ay tinatawag under the local government code as persons of authority at agents of persons of authority. I-discuss po natin ito mga kagawad. In accordance to Section 388 of the Local Government Code, ang punong barangay, barangay kagawads, members of the sangguniang barangay, lupon are all persons of authority. Ayan. Other barangay officials designated by law and charged with maintenance of public order, protection and security of life and property, and aid distressed people are agents of persons of authority. Himayin po natin yan. Ayan po, i-discuss nga po natin isa-isa. Unang-una na po dyan, kanina nabanggit po natin na kailangan po tayo po ang unang-unang nagpapakita ng respeto sa atin pong kapwa at maging modelo po tayo ng ating barangay. Well, para sa akin, elementary, matik yan. Pagka ikaw ay person with of authority o kaya agent of person of authority, kinakailangan ikaw ang unang magpakumbaba. Hindi mo kinakailangan ipakita na may kapangyarihan ka. Wag na wag niyong gagawin yon, lalo na yung nanininda kayo ng ibang tao dahil nakaupo kayo. Yun siguro ang number one tenet na dapat hindi ginagawa. Mortal sin para sa akin yan, yung ang daming gumagawa niyan, dyan nasisira ang pangalan ng mga lingkod bayan. Ito lang, Kags Marie, babalikan ko lang yung persons of authority. Yung persons of authority, nandyan ho yung mga elected officials from punong barangay to kagawad. At saka lupon. Ayan po ang mga persons of authority. Pero meron silang mga agents. Ang agents po niyan ang mga tanod. Ha? At saka yung anyone directly involved with the barangay. Ay hente po, yan po yung representative namin pagka sila po ang nagbibigay ng serbisyo sa inyo. So yun ho ang difference. Pero hindi naman ganun kalakihang difference sapagkat parehong mga lingkod bayan lahat ang mga iyan. Ayan. Kayo po, Kags Marie, may idadagdag pa po. Dadagdag ko lang, Kags Butch, kasi kasama rin siguro natin kanina, medyo balikan ko lang, yung ating pong mga executive officer or yung XO. Ito po yung karagdagan lang naman po na idea kung ano ba yung role nila. Number one, of course, dapat sila yung nagmo-monitor, nagko-coordinate, at nagsusupervise sa lahat po ng operation pagdating po sa community-based anti-crime movements sa ating mga barangay at syempre yung pagpapaigting ng ating mga peace and order. Medyo nililinaw ko lang mga kabarangay kung ano ba ang trabaho ng XO. Kasi sa mga tanods kasi, Kags Butch, meron tayong XO, yung ating executive officer. Meron po tayong desk officer na tinatawag. Meron din mga yung tanods na nagro-roving. Meron din po tayong traffic. So, napakarami pong classification yan pagdating po sa peace and order na department. Ayan, maraming salamat po mga kagawad at napakalinaw po niyan. Kags Butch, ngayon po, meron po tayong isang term o topic na kailangan pong ibahagi sa ating mga kabarangay dahil napaka-importante po niyan. Bilang mga persons of authority nga po, meron po tayong tinatawag na direct assault against po sa ating mga POA o persons of authority. Ano po ang ibig sabihin nito? Dahil kanina po nabanggit po natin, alam niyo po yung mga barangay officials po natin na talagang lagi po tayo natatawag ng mga frontliners ng ating barangay, hindi po ba? At kanina nga po, nasabi natin na ang ating mga barangay tanod ay parang kapulisan na rin po ang kanilang functions. Kaya napaka-importante po na malaman po nila kung ano po itong tinatawag na direct assault. Ayan. Yung direct assault,
lumabas kasi yan dahil tayo ay person of authority or agents of persons of authority. Na halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, isa kang kagawad o kaya punong barangay, meron kayong uhulihin sa isang lugar na yon, o meron kaguluhan sa isang pesta na aawatin mo. Eh, eto ayaw magpaawat. Sinuntok mo si kapitan nung nanggugulo. Okay? So, doon lumalabas yung direct assault. Yung kapitan, pwede mong kasuhan ordinarily in the courts of law o anumang remedy na available sa kapitan, pwede mo silang kasuhan na physical injuries, hindi ba? Pero dahil ikaw ay person of authority, automatic, nagiging direct assault. So, pwede mo silang kasuhan ng physical injury plus direct assault. Ibig sabihin lang yan, ang inatake nyo o sinuntok ng kapitan o kagawad ay person of authority, madadagdagan kayo ng kaso na direct assault, madadagdagan pa ng kaparusahan yan. Imbes na halimbawa, arresto menor, 6 months to 1 year, nagkaroon ng direct assault dahil ang inassault mo kapitan, person of authority. Ayun, nadadagdagan ng direct assault, madadagdagan din ang number of years ng iyong pagkakakulong. Binibigay yan ng batas, isa siyang principle of law para maprotektahan ng ating mga public servants dahil nga kasasabi mo lang, Miss Mai, frontliners ang mga persons of authority and agents of persons of authority. Ayan nga po, nabanggit ko nga po kanina, Kags Marie kay Kags Butch, na akala ko po ito pong direct assault ay ma-applicable nga lang po sa ating mga kapulisan. Pero ngayon po, natutunan po natin na kasama rin po, sakop po rin po nito ang ating mga barangay officials bilang mga public servant. Oo nga, actually ngayon ko lang nalaman yan. Sabi ko nga sa inyo mga kabarangay, sabay-sabay tayong natututo ng batas. Siguro, iniisip ko, pag may gumawa sa akin yun, kakasuhan ko talaga ng physical injury. Pero yun pala, ayon sa batas, hindi lang physical injury. Dadagdagan ng batas ng direct assault. Dahil kagawad Butch o kagawad Marie, nung ikaw ay sinampal o sinabunutan, ikaw ay person of authority at ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Kaya, ito ay aggravated. Nadadagdagan ng kaso ninyo dahil ang pinatulan ninyo ay isang lingkod bayan. Protection natin yan. Napakalinaw na ng mga sinabi ni Kags Butch, mga kabarangay, kaya hindi na natin yan dadagdagan pa. At bago ko, kasi patapos na rin naman tayo, baka makalimutan ko, Kags Butch, syempre batiin naman natin ng maligayang kaarawan ng ating pong cameraman na napakasipag. Yan. Walang iba yan, kundi si Kuya Bam. Ayan. Happy birthday, Kuya Bam. Ayan po yung cameraman namin na ang kapatid ay kagawad. Nanalo po kagawad last year. Happy birthday, Kuya Bam. Baka naman. Oo nga, Ayan po, maraming salamat po mga kagawad at maraming salamat po sa inyo mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano at ni Kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay